Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Aida Egiani at ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga gawaing pangkomunikasyon. Ano nga ba ang mga gawaing pangkomunikasyon? Ito ay isang kontekstualisasyon ng wikang Pilipino na mahalagang may pakita sa tiyak na gawaing pangkomunikasyon at ito ay isang bahagi ng pag-aaral. Spesipikong layunin ng bahaging ito ay ang paghahambing ng mga kani-kaniyang kakayahan sa mga tiyak na gawaing pangkomunikasyon katulad ng lecture, symposium or symposium, workshop, pantas-ara o seminar. Matatalakay rin dito ang mga tiyak na hakbang upang makabuo ng isang gawaing pangkomunikasyon. Ngayong araw na to ay una nating tatalakayin ay ang lecture or lecture. Ano nga ba ang lecture? Ito ay isang uri ng pagsasalita na nagmula sa salitang Latin na lectura, na ang ibig sabihin ay pagbabasa. Ito ay naglalayon na makapagturo o makapagtanghal at makapagbatid ng isang ideya sa tao. Ang mga aralin na ito ay ginagamit upang hihatid ng mga critical na impormasyon, kasaysayan at teoryang education. Ngayon ay tatalakayin na natin ang lecture o lecture. Ang lecture ay tumutukoy sa oral na presentasyon ng mga impormasyon o karunungan ng kailangan ng tao para sa isang particular na paksa. Karaniwang nakatayo sa harap ng maraming tao sa gilid o tiyak na lugar upang may sagawa ang pagtatalakay ng paksa. Upang maging matagumpay ang pagsasagawa ng lecture ay kinakailangan nating ihanda ang ating mga nilalaman o kung tawagin natin sa Ingles ay prepare your content. Ang lecture ay kinakailangan ng maayos na pamamaraan, kabilang isang panimula, mga pangunahing punto at isang konklusyon. Sa pagsasagawa ng lecture ay sinasang-alang dito ang paggamit ng mga visual aid or multimedia para mapahusay umano ang pag-unawa ng ating tagapakinig o ng ating mga madla. Maraming halimbawa ang lecture, kabilang dito ang akademikong edukasyon, vocational na edukasyon, sermon ng pare at pagbebenta ng mga negosyante sa kanilang target na namimili. At kabilang din sa halimbawa ng lecture ang ating ginagawa, sapagkat tayo ay nagbibigay ng informasyon, kasaysayan at ideya kung ano ang ating natutunan sa ating paksa. Ano nga ba ang mga mungkahi sa epektibong lecture o lecture? Una ay ang pagkakaroon ng kahandaan. Kung tayo ay gagawa ng lecture ay kinakailangan nating gumawa ng visual aid katulad ng slide, chart o mga graphs upang suportahan ang ating lecture. At tiyakin ding malinaw, maigsi at kaakit-akit ang mga ito sa mata ng ating madla. Maliban sa kahandaan ay kinakailangan din natin sanayin ang ating sarili kung ano ang nilalaman ng ating lecture sapagkat ito ay nakakatulong na maging matiyak at maging maganda ang daloy ng ating presentasyon. Ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng focus. Kinakailangan natin ng focus para mayatid natin ng buo ang layunin ng presentasyon. Sa pagsasagawa ng lecture ay dapat na alam ng lecturer kung ano ang binabahagi niya sa kanyang madla, sapagkat sa kanya umano nang gagaling ang lahat ng informasyon na kanyang natutunan sa kanyang paksa. Maliban sa focus ay kinakailangan din ng malinaw na komunikasyon, sapagkat ito ay nakakatulong na maiwasan ang rambling o pag-alis sa paksa na nagbibigay daan sa iyong audience na maunawaan ang mga pangunahing punto ng iyong lecture ng mas madali. Pangatlo ay ang pakikilahok ng mga tagapanood o tagapakinig. Ito ay kikipag-ugnayan sa madla at dito na rin nahihikayat ang mga tanong at isinasama na rin dito ang mga interactive na aktibidad. At para makilahok ang ating mga madla o tagapakinig, ay kinakailangan natin umano hikayatin ang mga tanong o paggalok ng mga insight sapagkat doon natin nalalaman na nauunawaan at napapanatili nila ang mga informasyon. Maliban doon ay may iba't iba rin silang pananaw. Ang mga kalahok ay nagdadala ng magkakaibang background, karanasan at pananaw sa lecture. Ang pagkakaiba na ito ay nagpapanayam sa kapaligiran ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang pananaw. Hinihikayat nito ang critical na pag-iisip, nagtataguyod ng talakayan, at nagpapahintulot sa mga kalahok na matuto mula sa isa't isa. Pang-apat at panguli ay ang pagkuha ng komento o feedback.
Ang mga kalahok ay maaaring magbigay ng mahalagang feedback sa lecturer na tumutulong mapabuti ang kalidad ng paghatid ng lecture. Maaari silang magbahagi ng kanilang mga iniisip, magtanong at magbigay ng mga mungkahi para sa pagpapabuti. Bukod pa rito, ang kanilang pakikilahok ay maaari ding magsilbi bilang isang anyo ng pagtatasa na nagpapahintulot sa lecture na sukatin ang pag-unawa ng mga kalahok at ayusin ang paraan ng pagtuturo ng naaayon. Sa buod, ang mga kalahok sa isang lecture ay nag-aambag sa aktibong pag-aaral, pakikipag-ugnayan, pagganyak, pagkakaibang pananaw, aplikasyon ng kaalaman at puna. Ang kanilang aktibong pakikilahok ay nagpapahusay sa karanasan sa pag-aaral at pagtataguyod ng mas malalim na pag-unawa sa paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Hijra Lukman. At ang tatalakayin po natin ay ang symposium o symposium bilang kabilang sa iba't ibang gawaing pangkomunikasyon. Ano nga ba ang symposium? Ang symposium ay isang okasyon, pagpupulong o panayam kung saan nagtitipon-tipon ang mga kalahok upang talakayin ang isang paksa. Ito ay isang formal na pagtitipon sa akademikong tagpuan na kung saan ang mga participant ay mga eksperto sa kani-kanilang larangan. Dito, tinatalakay ang mga opinyon ng mga paham sa partikular na paksa na maaaring magkaroon ng malayang talakayan matapos makapagsalita ang isang individual. Ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng impormasyon at nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalahok na mapakinggan ang tagapagsalita na may lubos na kaalaman o karanasan tungkol sa paksang tinatalakay. Ang mga impormasyon ay ibinibigay ng mga eksperto at na-update ang ating mga kaalaman tungkol sa isang paksa at nadadagdagan pa ito ng ating mga bagong impormasyon. May mga dapat din isaalang-alang bago gagawin ang isang symposium. Ito ay ang pagbubuo ng hakbang bago isagawa ang symposium para ang symposium ay maging epektibo. Ang pagtatalaga ng moderator na siyang tagapaglahad ng paksa at layunin. Ang pangatlo naman ay kailangang may tagapagsalita. Ang pang-apat at panghuli naman ay kailangang may lahatang diskusyon o open forum kung saan maaaring magtanong ang mga tagapakinig sa tagapagsalita. At ang ating tatalakayin naman ay ang pantas-aral o seminar. Ano nga ba ang seminar? Ito ay formal na akademikong instruksyon na maaaring ibigay ng isang pamantasan o kolehiyo, komersyal o profesional na organisasyon. Ito ay isang anyo ng pagtuturo na mayroong lamang maliit na grupo ng tao ang bahagi upang malaman ang tungkol sa isang tiyak na paksa. Tungkulin nitong lipunin ang mga maliliit na pangkat para sa mahahalagang pag-uusap sa isang paksa. Mahalaga ang gawaing pangkomunikasyon na ito dahil makakakuha ka ng iba't iba at bagong mga impormasyon o ideya na galing sa mga professional. May maraming halimbawa ng pantas-aral o seminar. Kabilang dito ang seminar sa financial May maraming halimbawa ang pantas-aral o seminar. Kabilang dito ang seminar sa financial planning, pantas-aral sa leadership, seminar sa pag-iisip ng positibo, seminar sa pag-unlad ng kalusugan, at seminar sa marketing. Sa pagsasagawa ng seminar naman ay kinakailangan ang mga sumusunod. Meron tayong layunin o purpose. Ito ay magiging gabay ng seminar na gagawin. Kasunod ay ang paksa. Ito naman ang magdadala ng interes sa mga kalahok sa isang seminar na gagawin. At tagapagsalita o speaker na siyang magbibigay ng mga aral at manonood o tagapakinig o dadalo.
At panghuli ay ang pagdarausan o kung saan gaganapin ang isang seminaryo. Magandang araw po magandang araw classmate. Tatalakayin po natin ngayon ay ang mga gawaing pangkomunikasyon. Isa na rito ang workshop o workshop. Kinabibilangan ng mga elementong taglay ng isang seminar, bagamat ito ay nakapokus sa hands-on practice na idinisenyo upang aktwal o magabayan ng tagasalita o tagapangasiwa ang mga partisipante sa pagbuo ng isang output na bahagi ng pagtalakay. Ayon kay Jules 2005, ang training workshop ay mayroong 2 anyo. General workshop na ibinibigay sa magkaibang participant at closed workshop na inihanda batay sa pangangailangan ng espesipikong pangkat ng tao. Sa proseso ng pagbuo ng workshop ay mayroong hakbang na kailangan matugunan at ito ang mga sumusunod. Pagplano. Kailangan pagplanuhan. Kabilang na nito ang paksa, partisipante, bilang ng mga partisipante, oras, nalaan, mga gawaing nakahanda, mga kagamitan at presentasyon. Pangalawa, paghahanda. Kabilang na ang lugar ng pagdarausan, mga gamit na kailangan sa aktwal na workshop, pagkain para sa partisipante at dokumentasyon at evaluation. Pangatlo, implementasyon. Pag-aanunsyo or kumbaga may i-announce ka po. Mga talentong nalilinang. Isang masinsinang pag-aaral ukol sa isang paksa ng isang grupo o grupo ng mga tao kung saan nalilinang at iba't ibang talento. Una, pag-aarte, pagkanta, pagsayaw, pag-aaral ng iba't ibang lengguwahe, pagguhit or pagpinta. Magandang umaga, ako nga pala si Asra P. Satol. So, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa komperensya o conference. Ano nga ba ang conference o conference? Ito ay tumutukoy sa isang formal na pagpupulong na kung saan ang participant ay bibigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng kani-kanilang pagtalakay sa iba't ibang paksa sa iba't ibang larangan. Mas malawak ang delegado ng komperensya kaysa symposium. So, nakasaad na ang komperensya ay isang pagpupulong ng iilang mga membro ng isang organisasyon. Dito tinatalakay ang mga problema na kinakaharap ng bawat isa sa kinabibilangan nilang posisyon at kung papaano susolusyonan ito. Halimbawa, sa isang organisasyon ay may kinabibilangan ang bawat membro dito at may mga suliranin. Sila ay pwede silang humingi o magpatawag ng komperensya para masabi ang kani-kanilang problema at marinig ang pahayag ng iba. Sa pagpaplano ng komperensya, kinakailangan isaalang-alang ang sumusunod. Una, pagpapasya sa tema. So dito, kailangan na may tema ang komperensya na isusulong upang alam ng iba kung ano ang pag-uusapan dito. Pangalawa, magpasya sa mga maaaring makasama sa pangkat. Dito, dapat napagpasyahan ang mga maaaring makasama tulad ng mga namumuno sa mga pangkat ng organisasyon dahil sila ay may mas nakakaalam. Pangatlo, ihanda ang plano para sa budget at paggugulan nito. Tulad ng mga naunang sinabi, kailangan na ihanda ang mga plano at una ang gastusin para dito at lokasyon. Pang-apat, paghahanap ng sponsor para sa gastusin. So, kailangan na may sponsor o budget ang komperensyang isasagawa. Panglima, pagpapasya sa araw at lugar ng
pagdarausan. So, kailangan na maplano ang araw at lokasyon ng komperensya para hindi makasagabal sa iba pang gawain sa organisasyon. Pang-anim, pagpapatala at promosyon. So, dapat na maipahayag ang gagawing ang komperensya sa iba. Pang-pito, pagpapasya sa mga ngasiwa sa iba't ibang committee. So, dito, kinakailangan na mayroong tagapangasiwa ng iba't ibang committee o membro upang hindi ito magulo kapag nagsimula na ang komperensya. Ang committee ay nahahati sa 7 at ito ang mga sumusunod. Una, committee para sa pagpaplano. May isang committee o membro sa organisasyon na kung saan siya ang magpaplano sa paggaganap ng komperensya. Pangalawa, committee para sa administrasyon. So dito, kinakailangan na may committee ng administrasyon upang siya ang magsasabi na kung maaari na bang itagda ang komperensya. Pangatlo, committee para sa promotion ng gawain. Ito ay ang magpapahayag sa ibang membro o committee kung ano at kailan magaganap ang komperensya. Pang-apat, committee para sa mga mamamahala sa sponsor. Committee sa pamamahala ng sponsor o sa paghawak ng budget. Kailangan din na may namamahala din sa sponsor o budget upang magamit ito ng mabuti at hindi mapunta kung saan-saan. Panglima, committee para sa dokumentasyon. Mayroon din sa committee ang magsasagawa ng dokumentasyon o pagkukuha ng mga litrato at pahayag ng bawat committee upang masigurado na may nangyaring komperensya na pagpupulong. Pang-anim, committee para sa ebalwasyon. So, committee ng ebalwasyon ay kinakailangan din upang maalam kung epektibo ba ang isinasagawang komperensya. Committee para sa seguridad. So dito, kinakailangan din ang committee pang seguridad upang walang mangyaring aberya sa komperensyang magaganap. So yun lamang po. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Muhammad Razian at ang ating tatalakayin naman ay ang iba't iba pang mga gawaing pangkomunikasyon. Ang taunang pangkalahatang pagpupulong AGM ay isang ipinabuutos na pagpupulong na gagawin ng mga kumpanya o organisasyon minsan sa isang taon. Ang layunin ng isang AGM ay magbigay sa mga shareholder, miyembro at iba pang stakeholder na mahalagang impormasyon tungkol sa performance ng kumpanya, mga financial statement at strategic na direksyon. Ang conclave ay isang pagtitipon ng mga mataas na antas na opisyal o pinuno, kadalasan para sa layunin ng paggawa ng isang mahalagang desisyon. Ang pinakakilalang conclave ay ang Papal Conclave na siyang pagtitipon ng kardinal ng simbahang Katoliko upang maghalal ng bagong papa. Ang layunin ng conclave ay pagsamasamahin ang individual na may otoridad at kadalubhasaan upang gumawa ng mahalagang desisyon na makakaapekto sa isang particular na organisasyon o komunidad. C. Ang layunin ng mga gala ay maaaring mag-iba depende sa particular na konteksto, ngunit sa pangkalahatan, ang mga gala ay mga organisadong kaganapan na may pangunahing layunin ng paglikom ng mga pondo para sa isang partikular na layunin o organisasyon. Kadalasan ang mga ito ay formal o semi-formal na pagtitipon ng nagsasama-sama ng mga individual, negosyo at komunidad upang suportahan ang isang layunin. Ang bangkete or banquet, yung pagsasalo-salo ng mga tao para mag-celebrate ng milestone, madalas na ginagawa to kapag may okasyon gaya ng kasal or parangalan ang tao. Number 1, pagdiriwang at paggunita. Pagsasalo ng mga tao para mag-celebrate ng anniversary, birthday, achievements at kasal.
Number 2, pakikipagkapwa-tao at networking, salo ng mga tao para makipag-ugnayan sa bawat isa, gaya ng formal or casual meeting ng mga businessman at iba pang mga tao na may alam sa networking. Number 3, libangan at pagtatanghal. Ito ang pagsasalo-salo na may kasamang entertainment, gaya lamang ng pagsayaw, pagkanta at pagtalumpati. Ginagawa ito upang makapagpasaya ng mga nagsisalo-salo. Number 4, pagpapahalaga at pagkilala. Ito ay pagsalo-salo para pagpapahayag ng pagpasasalamat. Halimbawa, Thanksgiving, acknowledge o pagbibigay ng parangal sa tagumpay ng isang tao. Number 5, pagkain at pagtanggap ng bisita. Ito ay isang uri ng paghanda ng pagkain at pagsasaluhan ng mga bisita. Dito, hinahanda ang mga masasarap at detalyadong pagkain na ihahanda para maging maayos ang pagsasalo-salo. In summary, ang piging or handaan ay formal na ginagawa upang magsalo-salo at pinagsasama-sama ang pagdiriwang pakikisalamuha, libangan, pagpapahalaga at masaganang pagkain. Ang susunod naman ay ang paglulunsad ng mga produkto o product launching. Dito, may mga industriya na isinasagawa ang malawakang paglulunsad ng kani-kanilang mga produkto upang makakuha ng mataas na antas o pagkilala ang kanilang mga produkto. Karaniwan silang nagbibigay ng halimbawa o sample ng mga produkto na kanilang ipinapakilala. Mayroon din silang layunin na sinusunod. Pagpaplano at pananaliksik bago ilabas sa media or sa business industry ang produkto. Kailangan mo na magsagawa ng masinsinang plano gaya lang ng target na customer, target na income at tamang nilalaman ng isang produkto. Halimbawa, skincare na sunscreen. Bago ilabas, dapat magplano ng maayos kung safe ba siyang gamitin, kung FDA approved ba, kung anong customer lang ang pwedeng gumamit. Number 2, marketing at promotion. Ang promote sa produkto ay dapat planuhin din kung paano nito mapupukaw ang loob ng customer para tangkilin to. Para maisagawa yun, dapat gumawa ng nakakaakit na visual at dapat interesting para sa cut and attention ng isang customer. Number 3, komunikasyon at public relation. Ito yung mga nag-advertise ng products gamit ang iba't ibang klase ng channel, gaya press release, media outreach, at social media. Gumagamit din ng mga negosyante or kumpanya ng influencer para mas pumatok ang products. Halimbawa, ang TikTok. Isa sa way ng pagpapalaganap ng komunikasyon para may patangkilik ang isang produkto. Number 4, pagbebenta at pamamahagi. Dapat maayos at magkasundo ang mga retailer at distributor para maging maayos supply chain ng isang produkto. Dapat din na manatiling maayos at matugunan ang pangangailangan ng customer para maiwasan ng kahit anong issue sa products. Number 5, pakikipag-ugnayan at feedback ng customer. Mahalaga ang pananatili ng magandang imahe ng produkto para makatanggap ng magandang feedback mula sa customer. Ang magandang feedback ay makakatulong para mas lumago at mas maraming tumangkilik sa produkto dahil minsan ang ibang customer ay bumabase sa feedback o review ng customer sa produkto. Pagsusuri at pagsusuri. Number 6. Bumabase ang kumpanya sa success ng isang produkto sa bilang ng benta, feedback ng customer at tugon sa merkado upang malaman kung tinatangkilik ka ba ng karamihan ang produktong inilalabas nila. In summary, ang paglabas ng produkto ay magsising pinlano at binalak ang bawat proseso sa paglabas nito, gaya ng marketing, promotions, benta at communication sa customer. Magandang araw.
Magandang araw! Ako nga po pala si Sherna A. Odin at ngayon naman ay tatalakayin ko ang pabilog na talakayan o roundtable discussion. Ang bilog na hapag ay naglalarawan ng pagkakapantay-pantay ng mga participant sa gawaing ito. Bawat isa sa kanila ay kani-kanilang karapatan na mapakinggan at maging bahagi ng pagtalakay, bagamat mayroong isang pangunahing tagapagsalita o keynote speakers. Malaking bahagi ng gawain ito ang talakayan o diskusyon. Ang halimbawa nito ay ang larawang inyong nakikita. At kung mapapansin nyo, ang mesang kanilang ginagamit ay pabilog o round, kaya nga siya natawag na pabilog na talakayan o round table discussion ay dahil bilog din ang mesang kanilang ginagamit. At sa talakayang ito ay maaring magbigay ang bawat isa ng kani-kanilang idea, ngunit mayroong isang pangunahing tagapagsalita lamang. Dito naman sa small group communication. Ang komunikasyong ito ay kinasasangkutan ng tatlo o higit pang kasapi ng pangkat na ang layunin ay impluwensyahan ang iba, gamit ang verbal at di-verbal na komunikasyon. Ito ay kadalasang makikita sa simbahan, tindahan, palengke o umpukan. Kung makikita nyo sa larawang ito ay mayroong tatlo o higit pang nag-uusap-usap. Kaya nga siya natawag na small group communication ay dahil kaunti lamang ang kasapi sa kanilang ginagawang diskusyon. Ay tutungo naman tayo sa pampublikong komunikasyon. Isang konteksto na nangangailangan ng paghahanda dahil sa formal nitong kakanyahan na kung ikukumpara sa komunikasyon sa isang maliit na pangkat, kadalasan itong nagaganap sa bulwagan, silid-aralan at ballrooms. Kabaliktaran lamang ng pampublikong komunikasyon ay ang small group communication. Dahil kung ikukumpara ang dalawa, ay mas higit na kinakailangan ng paghahanda ang pampublikong komunikasyon. Dahil maraming tao ang napapabilang dito. Ang halimbawa nito ay nasa larawan. Ngayon ay tutungo naman tayo sa Kongreso. Ito ay karaniwang ginagawa taon-taon sa bawat disiplina. Binibigyan ng pagpapahalaga ang mga tagumpay at mga nakamtan ng isang larangan. Karaniwan itong dinadaluhan ng mga pinuno sa larangan at nagtatampok sa mga serye ng pagtalakay. Maaring ang iba sa inyo ay pamilyar na sa salitang Kongreso, lalo na kung kayo'y mahilig manood ng mga balita dahil madalas itong laman ng ating telebisyon, lalo na kung mayroong kaganapang nangyayari sa pamahalaan. At ang madalas nating nakikita dito ay ang mga taong may koneksyon sa gobyerno. Ngunit mayroon din namang ibang halimbawa ng Kongreso, hindi lamang ito. Ito naman sa breakout session, ito ay bahagi ng isang malaking konferensya na dinisenyo o inayos upang gumawa ng mas maliit na pangkat na laan lamang para sa mga individual na nais makibahagi sa mga espesipikong pagtalakay sa sesyon na ito. Kumbaga, ito ay nakapokus lamang sa mga individual na gusto o nais maging bahagi ng talakayan. Magandang araw, ako nga po pala ulit si Hijra Lukman at ngayon naman ay ipagpapatuloy natin ang ating talakayan ng iba pang gawaing kinasasangkutan ng komunikasyon. Isa na dito ang press conference. Ano nga ba ang press conference? Ang press conference ay unang organisa o binubuo ng isang taong laman ng mga balita upang linawin ang usapin hinggil sa kanya, mabigyan ng tiyak na impormasyon at bigyan ng pagkakataon ang media na makapagbigay ng mga kaugnay na katanungan sa usaping hinggil sa kanya. Bukod pa rito, kadalasan din na inoorganisa ang isang press conference kung ang isang grupo ng mga aktor ay may bagong palabas na pelikula o drama. Ito ay kadalasang ginagawa ng isang kilalang tao lamang. Ang mga taong participant ng isang press conference ay ang mga media o reporters at ang taong nag-organisa ng isang press conference. Ang susunod naman ay ang komunikasyong social media. Isa sa mga gamiting uri ng komunikasyon ang social media tulad ng Facebook, Instagram, Twitter, YouTube at marami pang iba sa pamamagitan ng pagpapaskil ng larawan, artikulo,
impormasyon o mga balita na hindi nakikita o naririnig sa mga telebisyon o radyo. Dahil sa makabagong teknolohiya sa ating panahon ngayon, sa pamamagitan ng mga social media, ay nagkakaroon na tayo ng abilidad na magkaroon ng komunikasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang susunod naman ay video conferencing. Ito ang interaksyon sa pamamagitan ng dalawa o higit pang tao na nasa magkaibang lokasyon sa pamamagitan ng pagtatawagan na may kasamang video. Kadalasang ginagamit ito ng mga kumpanya para sa mga satellite sa ibang lokasyon, mga OFW at mga negosyante. At kung mapapansin ninyo, nagagamit na rin ang video conferencing sa ating pag-aaral lalo na at tayo ay may online classes. Kadalasan sa video conferencing, ang ginagamit natin ay ang Google Meet o ang Skype na kung saan sila ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para magkaroon ng isang video conferencing. Ang panghuli naman ang panayam o interview. Ano nga ba ang panayam o interview? Ito ay formal na pagkikipag-usap ng isang tao sa iba pang tao upang makakuha ng mga kinakailangang impormasyon para sa espesipikong layunin katulad ng pangangalap ng balita at paghahanap ng posibleng empleyado ng isang kumpanya. Mainam na gumamit din ng interview protocol o talaan ng mga tanong na maaaring ipukol sa isang individual upang makakuha ng kinakailangang impormasyon. Isa sa mga halimbawa ng interview ay ang interview sa pag-apply sa trabaho, informational interview at traditional interview. Ang mga katanungan sa isang interview ay maaaring ikategorya sa pangunahing katanungan. Ang pangunahing katanungan ay mga panimulang katanungan tungkol sa pangunahing paksa ng panayam. At ang sekundaryang katanungan o ang mga kasunod na katanungan na nakabatay sa mga naunang tanong. Ang katanungan din ay maaari ring bukas o open o sarado, closed. Pwede rin itong walang pinapanigan o neutral o nagtuturo ng leading na mga katanungan. Sa pagsasagawa ng isang interview o panayam ay marami kang dapat isaalang-alang. Kabilang na dito ang layunin ng iyong interview, ano ang uri ng iyong interview, ang pagpili ng iyong kinakapanayam, ang paghahanda sa iyong interview, ang pagsasagawa ng iyong interview, at ang pagtatapos ng iyong interview. Sa pagsasagawa din ng interview, kailangan mo ring isaalang-alang ang pribasidad ng iyong kapanayam. Iwasan ang pagtatanong ng mga bagay na hindi naman ayon sa paksa. At hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.